Sama-sama tayong magiging Saksi! Mga kapuso, patuloy natin inaantabayanan ang pinakabagong update ng Pag-asa sa Bagyong Enteng. Batay po sa 8 p.m. bulletin ng Pag-asa, patuloy na kumikilos ang Tropical Storm Enteng pa north-northwestward sa gawing Isabela. Ang pinalakas na habagat magdadala pa rin ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas, partikular sa kanlurang bahagi nito. At unahin po natin ang sitwasyon sa Cainta Rizal kung saan nalubog ang ilang subdivision. At saksi doon live, si Nico Wahe. Nico? Piya 70% ng Barangay Santo Domingo dito sa Cainta Rizal ang lumubog sa baha dahil sa pananalasa ng Bagyong Enteng. Ayon yan mismo sa kapitan ng barangay na si Kapitan Janice Taksagon. Ang ilang subdivision dito umabot sa lagpas tao ang baha. Alas 5 na ng hapon kanina pero ganito pa rin ang sitwasyon sa Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal. Maraming lugar pa rin ang lubog sa baha at dahil uwian, marami ang nahirapang sumakay. Kaya maraming galing sa trabaho nakisakay sa truck na ipinadala ng lokal na pamahalaan para makauwi. Sa Felix Avenue, marami rin na naglalakad na lang para makauwi. May iba na nakisakay sa sinasakyan naming rescue truck ng barangay. Ang iba sa kanila, nilusong daw ang baha para makabili ng pagkain. Malalim po yung tubig. Nagulat kasi kami kanina, mataas na po yung tubig, pero yung bahay naman po namin, hindi naman po inabot. Problema, wala po kami pagkain. Kaya lumabas kami, sumuong kami hanggang bewang po yung tubig. Maraming subdivision din dito ang lubog sa baha, gaya ng Village East Subdivision na pinasok namin para makita ang sitwasyon. Sakay kami ngayon ng rescue truck nitong Barangay Santo Domingo dito sa Cainta Rizal. Ang inililibot namin ngayon ay yung Ville East Subdivision kung saan mula raw kaninang alas 10 ng umaga ay lagpas tao ang baha. Ngayon, alas 6 na pasado ng gabi, medyo bumaba na, nasa bandang Baywang at Dibdib na lang yung baha rito. Pero marami ring residente na hindi alintanang hanggang dibdib na baha para lang makabili ng pagkain. May iba, nagbangka o makeshift na pampalutang. Si Jay naabutan naming pauwi na. Dala-dala ang kanyang cooler laban ng kakainin nila ngayong gabi. Sa junction po, bumili po ng ulam. Wala na po kaming stock sa bahay. Si Vincent naman nagbabaka sakaling maabutan pa ang motorsiklo na iniwan sa labasan. Titingnan ko po yung motor ko dyan sa labas. Hindi ko po alam, baka tinangay na ng baha eh. Sa aming pag-iikot, nakasabay rin namin si Tatay Rudy na tinutulak sa baha ang kanyang bisikleta. Galing pa raw siya sa bahay niya sa Alabang. Nagtatrabaho raw siya bilang welder sa loob ng subdivision. Hindi, para bukas makapasok na kung huminto na yan. Bakit sir, pumasok na tayo kahit paano? Okay lang ho, kasi kailangan talaga eh. Bukod sa mga bahay, may mga sasakyan ding lubog sa baha. May iba na naniguro na at ipinarada sa mataas na bahagi ang kanilang mga sasakyan. Sa ngayon, inilubog na naman halos ang 90% ng aming nasasakupan dito sa Barangay Santo Domingo. Catch basin kasi kami so yung tubig galing sa Antipolo, sa mga karatig bayan na katabi namin, doon nanggagaling yung talagang tubig baha. Mas nagpabaha pa raw ang pagbuhod ng ilang perimeter fence sa Cainta. Naging cause ng pagpasok ng mabilisang pagpasok ng mga tubig baha dito sa area ng Cainta. Meron isa sa Village East, meron sa Barangay San Isidro. Pia, mayroong 3 evacuation center dito sa Barangay Santo Domingo ngayon kung saan 17 pamilya ang pansamantalang tumutuloy. Live mula rito sa Cainta Rizal para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Damang-dama ng mga taga-Antipolo ang hagupit ng Bagyong Enteng. 7 ang nasawi dahil sa landslide at pagbaha, kabilang ang isang buntis. Saksi, si Emil Sumangi. Ito ang gumising kanina sa mga residente ng Sitio Hinapaw, Daang Pari, Antipolo City. Gumuho ang bahagi ng bundok at natabunan ang 3 taong nasa loob ng isang bahay sa paanan. Unang nahugot ang 9 na buwang buntis. Ito lang. Alalay lang. Ikalawang naialis ng rescue team ang isang lalaki. At ang huli, ang nakababata nitong kapatid. Isang rescue vehicle ang nakaantabay. Dito sila isinakay at isinugod sa pagamutan. Pero ang 3 biktima, pawang hindi pinalad at binawian ng buhay. Ngayon lang po talaga nangyari yan. Kasi nasa kabila, dito yung bahay
Dito naman yung bahay ko, dito naman yung nanggaling yung lupa. Mga alas 5 yata yung lumakas yung ulan talaga, lakas-lakas sir. Magdamagan daw ang naranasan nilang pag-ulan pero lalo raw lumakas kaninang madaling araw. Nagulat na lang po ako, yung pamangking ko doon din natulog sa bahay na yon. Tumatakbo siya, sabi niya, tita, sabi niya, tulong, bakit? Sabi niya. Nawawala na daw yung ate Ella niya. Bakit nga anong nangyari? Sabi niya, wala na, nag-landslide nga daw po. Mga kapuso, ituturo ko po sa inyo ngayon yung pinanggalingan ng lupa na tumabon sa bahay ng mga biktima. Nasa aking likuran ko po ngayon, itong bundok na mistulang nauka ho. Kung inyo makikita, ang lupa ay bumagsak dito po sa kalsada sa aking likuran. At yung bahagi ho ay doon naman nagpunta. Diyan ho nakatira yung mga biktimang nasawi kanina. Dumating ang CDRMO ng Antipolo para ikordona ang area at hindi na paintulutan pa ang mga tao na makapasok sa danger zone pero may iba pa ring nagbabaka sakali. Tay, halika na, ba't hindi pa ho kayo umalis? Halika na. Hindi ho kayo makakawin, nakita nyo yung lupa. Baka kayo mapano pa. So tayo ho lilikas doon sa bandang itaas na yon. Dito nagpasya ang Antipolo CDRMO na sapilitan ng palikasin ang mga residente. Nagpatawag na kami ng pre-disaster risk assessment meeting. LPA pa lang po itong ngayong bagyong si Enteng. Nagbababala na po tayo sa mga kababayan natin through our barangays. Pero kanina, during the operations, meron pa rin po talaga mga kababayan po natin na ayaw pong lumikas. Sa kabuuan ng Antipolo, 4 ang namatay sa landslides. 3 naman ang nasawi, makaraang malunod dahil sa mga pagbaha. Sa Barangay de la Paz, ilang sasakyan ang nalubog sa mataas na baha. Gaya ng puting kotseng ito, nakasama sa mga inanod ng umapawang tubig sa tulay. May isa pang kotseng tinangay pero pinagtulungang iangat ng mga residente sa mas mataas na bahagi ng kalsada. Dahil sa taas ng tubig, nagsiakyat sa bubong ang ilang residente. Mistulang ilog naman ang mga kalsada sa Cogyo Village sa Barangay Bagong Layon na malakas ang agos. Lubog din sa baha ang bahagi ng daanan sa Sitio Tagisan 3 sa kaparehong barangay. Isang motor ang tumirik habang tinatawid ang baha. Naperwisyo rin ng baha ang Barangay Lagundi sa bayan ng Morong. Ang ilang bahay pinasok na ng tubig. Malakas po yung agos kaya kanina pong mga bandang 9 to 10 wala pong makadaan talaga papunta po doon. Takot kasi syempre pataas ng pataas yung tubig. Nagtataka rin kami kasi alam namin, hindi naman kami binabahan ng ganito. Simula pa. Tapos nung bigla nga lang na nagkaroon ng mga subdivision na dyan, sa taas, sa bundok, ayan na, umpisa na yan. Doon na kami nangangamba. Dati-rati, wala namang gaano, hanggang dito lang, mga talampakan lang o ano lang. Ngayon, ayan na, bewang na. Minsan nga, hanggang dip-dip pa. Kahit humina na ang ulan, bandang hapon, rumaragasa pa rin ang tubig papunta sa palayan. Pahirapan ang pagdaan ng mga sasakyan. Pero ang ilang bata nagawa pang maglaro sa kulay putik na baha. Hindi po kami natakot kasi po ngayon na lang po ulit umulan at masaya po kami dahil po ngayon na po ulit kami nakaligo ng ulan. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Ilang bayan sa Aurora nawala ng kuryente dahil sa malakas na hangindala ng bagyong Enteng na naglandfall doon kanina hapon. At mula sa Kasiguran Aurora, saksi live si Ian Cruz. Ian, kamusta dyan? Yes, Pia, malalakas na hangin at ulan nga ang idinulot ng bagyong Enteng sa pagtama nito dito sa Kasiguran sa Aurora. Kaya naman sa ngayon, Pia, walang kuryente ang buong bayan. Ganito katindi ang hagupit ng bagyong Enteng sa Kasiguran, Aurora sa kasagsagan ng landfall kaninang alas 2 ng hapon. Sa lugar namang ito, bumagsak ang lona dahil sa matinding ihip ng hangin. Nang tumama nga sa kalupaan, sakop ng Kasiguran, Aurora ang bagyong Enteng, lumikha ng malalaking alon. Sa munisipyo, marami ang nakikicharge ng telepono dahil umaga pa, wala ng kuryente. Yung sobrang lakas po siguro ng hangin, tsaka yung ulan po, nagsanip parang mag-ipo-ipo po yung ulan nag-run out po. Tsaka kailangan may communication sa mga kapatid para malaman nila yung
sitwasyon po dito. Bukod sa kasiguran, wala ring kuryente ang katabing bayan ng Dilasag. Mayroong mga bumagsak na poste and then marami kasi mga naputol na sanga na baka sumabit sa mga linya ng Aurelco. Ang mga kabataang nakikicharge lang ng telepono, tumulong na rin sa pagbubuhat ng relief goods na ilalaan para sa kulang 100 pamilya na lumikas dahil sa bagyo. Sa katabing bayan ng Dinalungan, nakaparada na sa gilid ng kalsada ang mga bangka ng mangingisda. Hindi sila makapalaot sa lakas ng alon kaya hahanap muna ng ibang pagkakakitaan. Trabaho po ako sa shop, yung ibang mga ngawil po talagang wala. Taghirap po ang buhay, gutom po talaga. Ilang puno rin ang bumagsak sa highway, mabutit walang tinamaan. May rock slide din sa bulubunduking bahagi ng highway. Ayon sa Aurora PDRRMO, wala namang napaulat na nasaktan o nasawi sa pagdaan ng bagyo. Patuloy pa ang pagtanggap nila ng mga ulat mula sa iba't ibang bayan. Pia, sa ngayon ang patuloy na inaalam ng mga otoridad yung lawak ng pinsala sa agrikultura, partikular na nga sa mga pananim nilang palay at mais. Live mula rito sa Kasiguran, Aurora, para sa GMA Integrated News. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Alamin na po natin ang latest tungkol sa bagyong Enteng mula sa Pag-asa. Makakaparin po natin si weather forecaster Benison Estareja. Sir, magandang gabi. Si PR Arcangel po ito. Magandang gabi po, Ms. Pia, ganyan sa ating mga taga-subaybay. Sir Benison, unang tanong namin, nasaan na po ba ang bagyong Enteng? Base po sa latest bulletin ng Pag-asa, as of 7 in the evening ay nasa vicinity po itong si bagyong Enteng sa bayan ng Ilagan sa Isabela. Nasa tropical storm category po ito at may taglay na hangin na 85 kilometers per hour malapit sa center at may gustiness hanggang 140 kilometers per hour. At kumikilos pa Hilagang Kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Meron po ba tayong tansya kung kailan ito lalabas ng Philippine Area of Responsibility? Base po sa pinakauling track ng Pag-asa, possible po by Wednesday morning ay lumabas ito ng ating PAR at kung saan unti-unti pa itong lalakas patungo po dito sa may southern China. Okay, pero Sir Benison, since nag-landfall na po itong bagyo, ibig po ba sabihin hihina na ito? Malaking factor yung pagdaan nitong si Bagyong Enteng dito po sa may Northern Luzon at knowing na meron diyang mga mountainous areas kagaya ng Caraballo and Cordillera regions ay maiibsan yung mabilisang paglakas po nito. No? Paglampas nito sa kalupaan, bukas po ng madaling araw kung saan mananatili pa rin naman siya as a tropical storm, doon pa lamang siya magsisimulang lumakas muli and possibly as a severe tropical storm nga paglabas po ng PAR. Sir Benison, yung mga ipinalabas namin kaninang balita, nakita po namin yung tindi ng pagbaha sa maraming lugar. Tapos yung iba sinasabi nila, hindi naman sila madalas binabaha sa kanilang lugar. Pero ngayon, hindi nila inasahan yung ganung pagtaas ng tubig. Meron ho ba tayong datos kung, o sukat kung gano'ng kalakas o gano'ng karami yung bumagsak na ulan? Yes po, base po dun sa ating datos, rainfall data simula po kahapon ng umaga hanggang kaninang umaga, pinakamataas po yung mga pagulan natin dito sa may Camarines Norte at saka po sa Quezon Province kung saan more than 200 millimeters po ang dami ng ulan or equivalent po sa heavy to intense rains po. Habang dito naman sa may Metro Manila, umabot lamang sa 50 to 60 millimeters po. And simula po naman kaninang umaga hanggang kaninang alas 8 ng gabi ay pinakamataas yung concentrations ng ulan dito sa may Zambales, sa may Nueva Ecija, Tarlac at Magui dito sa may Rizal. So medyo may dahil doon sa bilis po ng pagkilos nitong si Bagyong Enteng at medyo lumilihis nga po ng nag-iiba-iba po ng direction ay iba rin yung naging behavior nito kumpara doon sa mga nagdaang mga bagyo. Sir, sabi niyo po na posible sa Miyerkules ng umaga ilalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Wala naman pong tsansa na magtagal pa ito or bumalik o kaya lumihis mo uli ng landas? Consistent naman po dun sa ating mga nakaraan na mga tracks nitong si Bagyong Enteng, most likely po talaga ay pagsapit ng Wednesday morning ay lalabas ito ng PAR. Alright. Kumpirmahin lang namin, sir, no? Meron na nga bang, tama ba ito na may nadidetect na sama ng panahon na posibleng pumasok sa susunod na linggo? Physically, wala pa po, no? Base na rin sa ating latest satellite animations. Nandiyan pa rin naman yung mga cloud clusters, but after nitong si Bagyong Enteng, possible na meron tayong mabuo nga dito sa may silangan po ng Northern Luzon at patuloy natin i-monitor to dahil posible maka-impluwensya din ito sa pagpapatuloy pa rin ng habagat. And then yung sinasabi na pinapakita rin natin doon sa ating
tropical cyclone potential forecast for next week. Possible nga po na may mabuo sa gitnang Pasipiko by middle of next week. And then by later next week pa po ito posibleng pumasok ng ating PAR. At hindi rin natin inalis yung chance na magiging malakas ito. But then knowing po kasi na malayo pa ito, ay mataas pa yung uncertainty or marami pa pong posibleng maging senaryo nitong nasabing weather disturbance. Alright, Sir Benison, abangan po namin yung susunod po ninyong update. Tama po ba, lalabas ng alas 11 ng gabi? Yes, Miss Pia. Alright, maraming salamat po, Pag-asa Weather Forecaster Benison Estareja. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.